Hello mga kabanding! O, di ba? Kailangan meron tayong ganung, umpisa. Okay? Ano naman tayo ngayon para maiba-iba? Sit down vlog ba yung tawag sa ganito? Siyempre may guest tayo ngayon at yun ang aking bituin. Kilala niyo naman ang aking bituin. At ang aking hobby. Hobby, ano yun, libangan. Okay, sabi ko talaga sa kanya, kailangan meron kaming isang araw na pwede naming maisingit itong vlog na gusto ko siyang interviewin or gusto naming mag-share. Pero parang feeling ko ngayon ko lang din malalaman yung mga sagot mo sa itatanong ko about sa experience mo doon sa iyong pag-abroad, pag-aaral, pagtatrabaho, at mga karanasan. So, simulan na natin sa bakit mo nagustuhan o paano ka nagkaroon ng ideya na ikaw ay mag-aaral sa Canada. Idea. Ideya. Yung idea galing kay ate. Si Adi yung nag-open ng, si Adi tsaka si Kuya Earl, si ate, yung nag-open ng idea. Kasi wala naman alam ko meron mga international students, ganyan, pero hindi ko alam na possible siya sa Canada. Kasi wala rin talaga siya sa plano ko in life. Tapos sila ate, since nakarating na doon, tapos nalaman nila yung mga ins and outs, sinabi nila na baka gusto ko i-try. Tapos original, alam niyo ba? Original plan is right after ko gumraduate ng college, diretso na agad dun sa post-grad degree, sa post-grad certificate sa Canada. Pero that time, election season siya sa Pinas. Tapos parang nagka-hope ako kasi may isang candidate kaming sinusupport strongly. Sabi ko kay ate, kapag nanalo yun, magstay ako. So, meaning, hintayin ko muna matapos yung election. Parang sign. Ano ka ng sign? Back in 2020, kapag favorable yung result ng elections, presidential elections, magsistay ako. Pag hindi, yun na yung sign na aalis ako. Hindi. So, umalis ako. Okay, hindi. Okay, sige. So, umalis ako kasi nga, ayun din. Totoo namang mas may opportunity. Tsaka, para din makatry ng ibang environment. Tapos, curious din ako sa education system ng ibang bansa. So, ayun. Hindi mo naman inisip yung paano kaya yon medyo mahal. 'Di ba? Parang syempre para lang tulong din dun sa mga na makakapanood dito na gustong mag-aral sa ibang bansa, particularly sa Canada. Kasi 'di ba meron ngang ganung pathway na mag-aaral and then of course, sana makapagtrabaho and ma-PR ganyan. So, inisip mo ba yung nag-worry ka, nag-isip ka ba o meron kang idea kung paano yung finances? Kasi hindi biro, 'di ba? Yung mag-aral sa ibang bansa. Hindi naman kami mayaman. Hindi naman tayo mayaman. So, paanong ang tawag doon, nagkaroon ng possibility? The short answer is no. Hindi ako handa, and pagkukulang ko rin yun sa part ko na hindi ako masyado nag-research. Parang naging complacent ako na kasi sila ate yung nakaisip kung ano yung sinasabi nilang information sa akin. Yun lang yung information din na kailangan ko malaman. So sa end ko, nagkulang ako na mas mag-research on my own kung paano yung totoong buhay doon, yung lalo na sa finances na aspect. Kaya doon din nag-root yung hardship for me nung nasa Canada na kasi, hindi pala siya ganun kadali. Hindi siya all dreamy lang. Dapat, alam mo yung reality doon. Hindi porket nakarating ka is, anong tawag sa ganun? Hindi porket nandun ka na
lahat is, Komportableng Oo. kunin, ganun. dapat nandito ka pa lang, handa ka na, alam mo na yung dadatnan mo. Meron kang pang tustos pa. Question kay Papa. Pinaplan. O, question naman natin kay Papa. Kasi sa totoo lang, wala naman tayo naka-ready nun, no? Na budget. Pero, ano masasabi mo doon? Ba't ka pumayag? Bakit parang ginawa natin lahat ng paraan para pumunta siya ron? Anong nakapagpapayad sa'yo? Ano pa gagawin ko? Eh di umuo na lang ako. Eh, nandun na siya eh. Hindi, yung bago siya Ikaw- umalis, yung nagpa-plan siya na mag-aaral siya doon. Yun nga. Ang ano ko nga dyan, nagulat nga ako dahil nabuo na pala yung plano nyo na hindi ko alam. So, nung malaman ko nga na paalis ka, isa rin yung sa pumasok sa isip ko kung paano natin tutustusan. Pero sa awa ng Diyos, naitawid naman natin. Kaya, very good. Oo. Kahit na hindi ako kasama sa plano. Pero, ako Pero, din. Nasama na lang ako sa gastos. Tayo. kinaya natin. So, pasalamat na rin tayo. May ano nga ako pa may tampo ako noon. Alam ko na open ko sa'yo yun. Sabi ko, ba't nagpaplano yung mga anak ko na sila lang? Parang bakit nung sinabi sa atin, kasi may mga pangangailangan na aalis na, syempre kailangan na nung ating, anong tawag doon, yung mga, maliban sa support, kailangan nung, maliban pa ron anak, yung, anong tawag doon, kailangan ng aming pagpayag. 'Di ba? Hindi ka naman aalis ng walang mga papeles na kami rin naman ang lalakad, ganun. So, ayun, sabi ko, nagtatampo ako, napalaki yata namin sila ng sobrang, independent. Independent mag-plan. Oo, yung willpower na para bang, oy, feasible to, pwede. Na nag-go sila, and then kami ni Papa, naiwan dun sa point na, kasi gusto nyo yun yung sabi ko, gusto mo ba talaga? So, nakita naman namin ni Papa, gusto mo, nag-go na rin kami. Tapos, ayun na nga, na kailangan ng pantustos. Ayun, anto na eh. Saka kasi, Anto na eh. Sabi ko, nakipag-unahan pa ako doon sa maliit doon sa maliit na portion lang Deposit. Ako na to. Sabi ko, ako na sa deposit kasi wala naman akong maya-ambag masyado. Ay, nagugulat lang ako na, hindi, actually, nakakatuwa lang na God provide talaga. Pero syempre, tinrabaho naman namin. Pero, maganda lang natapos mo kasi worry tayo pa, di ba? Aminin mo pa, yung process na nag-aaral si Julia, ano yung takot mo? Andun pa lang sa pa-second sem, pa-third sem, may takot ka ba? Nag-alala ka ba? Hindi. Wala akong ano. Kasi Papa. ako, ang ano ko talaga, kahit na anong mangyari, gagawan ko ng paraan. Kasi sabi ko, nandun na siya eh. Ito na to eh. Kaya pag pinalagpas pa natin to, tayo ang may kasalanan nito. Kaya sabi ko, kahit na anong mangyari, patatapusin natin si Julian. Yung sa akin ba? Yung sa tingin mo ako, natakot ka ba na baka mag-back out na naman ako? Oo. Bigla ko umuwi? Ayun yun, oo. Kasi may ganun Sabi ko nga, sa isip ko nga, sabi ko sana, matagalan niya yung, niya roon, yung pressure ng pag-aaral doon. Kasi magkaiba naman doon eh, iba rito, pag-aaral, kaysa doon. Kaya yun din ang sa inaalala ko. Pero, yun nga, sabi ko, kung sakali man dumating ng ganon, ako ang kakausap sa iyo. Na ituloy. Ituloy. Buti naman at salamat sa Diyos. Hindi tayo nakarating sa ganong sitwasyon na yung aatras ka. Kasi ako, kami ni mama mo talagang sinabi ko na sa kanya, sabi ko, tutuloy natin yun dahil nandun na siya eh. Ako naman, yung financial kasi nauutang yan eh. Tapos, nagagawa ng paraan. Kami naman bilang, siguro masasabi ko naman to ng
bukas ang mata at kayang-kayang sabihin to kahit kanino. Hindi naman kami nasira about money. Nakakapangutang tayo, nagbabayad tayo, alam natin yung obligasyon natin. So, hindi tayo sira sa tao. Kung hindi tayo nangutang nung umalis ka, nangutang tayo, oo, pero hindi sa tao. Pero kung nangailangan tayo ng tulong na sa tao bilang support lang, kasi meron talaga kailangan na support sa ibang tao, kahit hindi pera, nakuha namin yun kasi naging naman kami. No, yung tiwala naman nila ay ibinigay sa amin. Ang kinatakot ko, yung feelings niya. Kasi, as a mother, kilala ko siya. Sana hindi na siya ganun ngayon. Yun yung susunod kong tanong. Di ba sabi, kung manonood kayo ng vlog niya, andun yung nasabi ko na kinder pa lang siya, ang hirap niyang iwan. Tumigil ka nun anak eh. Tumigil ka for 1 year. Yung elementary, ganun din. Kasi nga parang hirap niyang bumitaw. So sabi ko, eto na naman, in college nga, ganun din eh. Eto na naman, magi-start na naman siya. Gustong-gusto niya. Pero, sabi ni Papa, kaya naman nga eh. Kayang gawa ng paraan. Hindi naman tayo, hindi biro sa totoo lang guys, hindi biro magpaaral sa ibang bansa. Hindi po kami mayaman. Akala ng ibang tao, mayaman po kami. Mayaman kami. Sa pagmamahal. Kala nila, wow, nakakapagpaaral kami sa ibang bansa. Hindi po madali. Nangutang po kami. Pero, syempre, pinaghirapan din po namin yung pambayad. At, ang worry ko, yung feelings niya. Yung pera pa, medyo naisip ko lang talaga, kung sakaling umayaw ka, anak, buti na lang tapos ka na, pwede ko na sabihin. Kung sakaling umayaw ka, hindi na yun yung titingnan ko, hindi na ako siguro masyado manghihinayang. Hindi biro kasi 6 digit tayo nandun tayo, plus. Hindi ko na panghihinayangan yung pera, at least ginawa namin yung 6 digit, 7? 7 pala. Ay, 6 yung 0. 7 digit. 6-0. Oo. napaisip ako. Oo nga no. Basta yun, M siya M. Hindi po yun naming ipon. Talagang struggle din talaga. Tulong naman. Almost 1.5. Kasama na yung mga gastos yun. Hindi siya piro. Sa tuition pa lang. Nasa 1.4. Oo. Buti ka mo, may work siya. Kasi kung wala siyang work, pati yung budget niya, although si ate kahit pa paano nakakatulong, nakakatulong Ate, naman kuya. talaga. Malaking bagay sa amin si ate tsaka si Kuya Earth. Malaking bagay. Unang-una, Malaking tao. malaking tao. hindi din kasi magkakaroon ng idea yung lumabas. At nagustuhan ko yon kasi hindi rin maganda na yung ekonomiya ng bansa. No? Kaya iniisip natin baka merong ibang paraan para sa kanila. Kasi kami ni husband, bastante naman kami. Kahit dito lang kami, pwede na Pero sila kasi, mas gusto namin na ma-explore nila yung kaya pa. Yung sarurok, kung anong kaya pa. Basta i-support namin kung anong gusto. Nag-worry ako sa feelings mo, anak, na hindi ko naman ipipilit kung down na down ka na, kung medyo madedepress ka na, sobrang lungkot ka na. So talagang tatanggapin ko na lang, dito na lang yung anak ko. Kasi mas komportable kami na dito siya tatahak ng future niya kung mamumroblema siya doon at malulungkot. Pero, thank God, no? Natapos niya. Friday. At, anak, mag-work ka. Friday. Kasi pwede siyang mag-work po PGWP. That's postgrad work. Under postgrad work permit. Tama po ba? Yun, pwede po. Naghihintay na lang din siya. And gusto niya, di ba? Gusto mo, anak? Tinanong Pwede. Oo. Ayun. Pero anak, ang tanong pa uli, a-advise mo ba sa iba, let's say tulad natin yung pamumuhay, or baka medyo mas lesser pa yung kakayanan sa atin na
sumige, mag-abroad, mag-aral. For future, syempre, pero ma-advise mo ba? Sa kaedad mo or sa mas may edad sa'yo? Actually, natanong din sa kanya nila ate at kuya sa Canada pa. Nag-aaral pa ako. If yung kapatid namin bunso, marerecommend ko daw ba or ma-encourage ko na gawin din yung ginawa ko. Kasi nga, para may faster way na makapunta ng ibang bansa. And ang answer ko is straight up no. Kasi sa pinagdaanan ko, actually, blessed pa nga ako sa support system, basta yung process from pag-a-apply pa lang sa school, tapos student permit, tapos hopefully yung sa work permit ngayon, lahat siya smooth lang. Walang delays. Ay, baka mabati ko tuloy yung ngayon. Walang delays. Tapos parang binibigay. Sabi ko kasi sa sarili ko, if hindi naman to para sa akin, bakit binibigay? Hindi ako pinapahirapan. So, pero, ang point doon is, feel ko yung crucial factor if pupunta ka sa ibang bansa, specifically as international student, kailangan talaga yung readiness, tsaka yung pagpaplano nandun. Kasi katulad sa akin, puro excitement lang, tsaka parang, ibang bansa, ibang experience. Pero hindi kami step by step na research, tapos paano yung tuition, paano yung everyday expenses, meron pa tayong savings, ganyan. Iniskip namin yung part na yun. Parang sinecure muna namin if matatanggap ba ako sa school, kung ma-approve ba yung permit. Tapos yung lahat, okay, na-excite kami. So, yung iba, lalo na yung finances, pinilit na lang ng pinilit i-cover kasi nandun na yung mga okay na papers. So, feel ko, recommended naman siya gawin. Pero not for all. Lalo na kung hindi kayo magpaplano talaga. And sa kalagayan ng Canada ngayon, ang dami nilang backlogs sa mga papers, sa mga immigrants. Siguro ngayon hindi yung best time. Pero babalik din sa okay yung flow ng pagpunta ng mga immigrants ulit. Or ng immigrants. Pero after all, sa tingin mo, ano naman, worth it ba yung pinaghirapan natin lahat? Actually, ikaw pinaka-nahirapan. Pero alam mo yung support system mo, nahirapan din, syempre, para may taguyod yung naplano na umpisa. So, ikaw, worth it? Ipagpapatuloy pa rin ba? Of course. Worth it siya lalo na kapag, syempre ang mostly naman ng mga nag-student pathway is, ang goal nila is makapag-work. Tapos, andun na yung pagpo-permanent resident, tapos citizenship. Syempre, mas maluwag, mas masasabi ko sigurong worth it kapag nandun na ako sa next level, which is yung nag-work na ako. Meron akong work permit. Kasi parang may assurance ba na pwede ako mag-work doon. Kasi pag student ka, ikaw naglalabas ng pera eh. Parang deny-in mo yung pagpasok mo doon. Compared kapag work, magbibigay ka ng service mo, ng time mo, pero may babalik yung pera. So, ideally talaga, work permit agad. Kasi, bumabalik, kumbaga, na o-offset yung gagastusin mo papunta. Pero natapos ka na nga mag-aral, 4 sems yun eh. So, tapos na siya. Yung ano naman yung ngayong focus niya, actually, nandito siya sa Pilipinas ngayon. Oo nga. Nasa tayo. Para magbakasyon, makasama muna namin. Kasi nga, yung focus niya naman, yung pag-work, pagbalik niya. Hopefully, maging smooth naman. Okay, next question kay Papa. Paano kung si Bunso mag-aaral? Yun na naman, mag-aaral sa ibang bansa, nagpaalam sa'yo.
mag-aaral na siya sa Slovakia. Ay, ano ba yun? O kung saan mang bansa, papayag ka? And why? Payag na payag ako. At ilalaban uli natin yan. Kahit ano siya, mag-decide lang siya. na gusto niya. Na gusto niya. Kasi ang hirap kasi na, no, mahirap talaga na, gusto, tapos biglang hindi na. Kasi parang pakiramdam namin, nakasupport kami kahit na alam namin may hirapan kami. Hindi namin pwede ipakita sa mga anak namin na sobrang nag-struggle na kami kasi nga ayaw namin bumagsak yung damdamin nila. Gusto namin ituloy lang nila. Dahil nga, yun naman yung obligasyon natin mga magulang eh. Na kung ano yung gusto marating ng mga anak natin, push lang natin yun, tulong tayo. Pero ang malungkot doon, if ever na yun ang anak, kung mapapasubok lang, and then, ginagawa niya nga yung obligasyon, pero masakit, nahihirapan pala siya. So, masakit sa amin yun. So, dapat sana si Jody kung mag-decide, yung talagang decided siya. Tsaka this time around, pag-aralan na natin kung paano yung flow. Oo, yung ano, sa akin, i-encourage ko na siya na i-aspire niya na makapag-abroad din. Hindi necessarily sa marami naman basta yung mapaganda yung future niya. Ayun. Kasi dito para sa akin, sa Pilipinas, kukunti ang opportunity. Yun na kasi yung susunod kong tanong. Talaga makapag-abroad. Oo. Yun na papa yung susunod kong tanong 28 years ako nagtrabaho sa gobyerno. Hindi ko naman pinagsisihan, pero sa akin, sa sarili ko, parang you're not compensated enough. Parang hindi masyadong pero nagpapasalamat pa rin ako dahil naitaguyod ang pamilya. Oo, at saka dahil sa pagtatrabaho ko sa gobyerno ay yun nga, naitaguyod ko yung pag-aaral nila. Natin dalawa. Yung pagtatrabaho natin sa gobyerno. Yes, kaya ngayon, i-encourage ko si Jody na i-aspire niya rin, workout niya na makapag-abroad din. At all-out support kami dyan sa iyo. Which leads me doon sa realization or parang question yata for me. Kasi, nagtataka lang ako pa noon, kahit siya, after niyang magkapamilya, nung magkapamilya si Papa, which is tayo, no, hindi na niya in-aspire mag-abroad. Kasi nung binata ka, Papa, gusto niyo mag-abroad, no? Nung binata siya, muntik na siyang mag-abroad. Kasi into art si Papa Tapos yung parang ano yun pa, no? Parang sponsor. Hindi, marami ang opportunity. Oo, dun sa craft ni Papa na yun. Kay Ate Pel. Kasi si Ate Pel yung unang-unang Nakaalis. Nakaalis yun. Hindi naman nakikusap. Nagtatanong ako kung pwede ako roon. Kung may makukuha akong trabaho. Undergrad ako. Mahihirapan. So, hindi pa nakagraduate. Oo. Ano lang, high school graduate lang ako noon. Nagtatanong na ako kay Ate Pel kung pwede ako roon. Ate Pel is the panganay. Panganay nila husband. So, ayun na nga. Yun na nga. Kasi siya, before kami maging mag-asawa, may plan na rin siyang umalis, pero hindi na natuloy kasi nga, eto na si Ate Adi, at ayaw niya nang umalis para iwan kami. So, nag-decide siyang pumasok nga dito sa larangan, dun sa naging profession niya for 28 years, na nung una hindi naman yun talaga yung pangarap ni Papa, tama ba ako? Na hindi niya pangarap, pero pinilit niyang pasukin kasi alam naman natin, sabi niya sa amin, na kasi ito yung sure siya na magandang dahilan o paraan na maitataguyod yung pamilya. Doon lang siya nakakasiguro. Yung hirap, alam niya, pero kailangan kasi sigurado kasi may asawa at anak na. So, sinagaan niya yon. Talagang andun siya and unti-unti, tinanggap niya, minahal Papa, yung profesyon. Dapat naman, na mahalin mo kasi hindi mo tatagalan pag hindi.
And yun yung ikinabuhay, no? Yun naman yung, yun yung maganda sa kanya na kaya niyang tagalan. Kasi ako hindi po. Siya lang din yung nagturo sa akin na, mag-apply ka na sa government kasi yung security of tenure. Kasi noon po, private lang lagi ako. And pag hindi ko nagustuhan yung boss ko, yung trabaho ko, yung atmosphere, maalis ako. Parang for me, ang daling umalis. Mana pala sa'yo si ate? Oo, parang sa akin, daling umalis eh. Kasi ang dali kong maghahanap ng kapalit. For me, ganon, kasi ayoko na i-stuck. Pero, sabi ni Papa, ano mangyayari, umiidad ka na. So, after kong naki-Jody and 3 years old na siya, nag-apply na ako sa public school na, sa government na. And for the longest time, hanggang ngayon, which, andito pa rin naman ako, pero gusto ko na nga sanang medyo, planuhin kung ano yung susunod pa. No? Ayun na nga, balikan ko, ayaw ni Papa umalis doon. Pero ang pinagtataka ko, Papa, bakit itong mga anak mo, hinahayaan mo na umalis, ikaw nga ayaw mo. Pero sa nakikita ko sa iyo ngayon, yung mga anak mo, gusto mo talaga, ang tingin mo, doon sila makakakuha ng maganda talagang future o opportunity. Okay sa'yo na malayo sila. Kasi nga, nakikita mo maganda doon. Sa akin kasi, meron din ako na may vision din naman ako na kung nandoon sila, pwede naman tayong tumira doon. Kung makakayanan natin na makapunta rin doon, nasama-sama tayo. Hindi ko naman inaalis yung na yun yung possibility. Yung posibilidad na yun. Kahit na meron tayong bahay dito. Pero kung talagang may kabuhayan naman, na yung mga bata, syempre, mas masaya na nandun tayo. Magkakasama. At magkakasama. Hindi ko naman pipiliin na tumira dito mag-isa at kayo nandoon. Kasama ko. Hindi, I mean, kasama ko kasi alam nito ni husband na na gusto ko, hindi naman ako tatanggi, gusto ko na si Jody rin ay mag-apply din, mag-aspire din na makapag-abroad. Pero sana sa isang bansa kasi baka mamaya mag-iba-iba. May pressure na tuloy. Oo, Jody, shout out. Well, ako for me kasi ito aminin na natin totoo. We are not compensated enough. Ako kaya ko sabihin niya ng mata sa mata. Yung service na ibinibigay ay hindi na tutumbasan. Ako, ang simple lang naman para sa akin yung paano ko anong tawag dito? Pacify. Yung bigyan kami ng health benefit as a teacher. Teacher po ako. Wala kami nun po. Wala po. No? Sarili namin yan. Kaya, for me, pag nagkasakit, yun lang, may hospital. Check up, gamot. Pero pagka yung mga medyo operation. Yung mga major. And yun ang totoo sana sa gobyerno, mga nagtatrabaho sa gobyerno. Wala kahit nga yung sinasabi nating health card, wala po kami nun. So, yun talaga, pag hindi ka nakaipon para sa health mo, wala, talo ka talaga dahil yung retirement mo mapupunta lang sa pampagamot o maintenance mo. Yun yung habang meron pa akong lakas at edad, parang mas gusto ko munang planuhin o gamitin sa iba naman. Parang nakikita ko baka yung 10 taon na gugugulin ko sa ibang bansa, makakuha naman ako ng benepisyong hindi ko nakuha dito. Unang-una sa health. Kasi gusto ko pang tumagal. Gusto ko pang makita ang aking mga apo. Hindi yung mawawala ng madali. Kasi nag-aalala tayo dito sa Pilipinas kapag may naramdaman ka, hindi ka magpapatingin agad-agad kasi baka isampal sa'yo yung katotohanan na may sakit ka and wala kang pantustos. Mag-iisip ka pa lang, stress ka na. Diba? So, yun yung gusto namin na at least sila okay. Kami,
kung sakali mabibigyan ng chance, gusto din namin, gusto ko, mag-work sa ibang bansa. Sana kunin mo ako, anak. Sana makapag-work. Ako muna, pag nag-work ako. So, ayun lang, di ba? Ang sarap nung nakakapagkwentuhan, nung seryoso. Pero alam ko na kapag impart din naman kami ng mga katotohanan. Walang sugarcoat po yun. Di namin sinasabi sa inyong, gawin nyo to kasi madali. Mahirap po talaga. Ngayon siguro nakakangiti na kami kasi nakaraos dahil meron na kaming nakikitang mas magandang susunod na pangyayari. Kesa dun sa mga panahon na pinipilit pa namin na buuin yung mga pantustos na napakahirap bunuin. Pero dahil pag gusto, sabi nga nila, pag gusto, may paraan. Sa magulang, hindi pwedeng, hindi yun ang maging pananaw. Pag gusto ng anak at alam mong makabubuti, susupport ka. Hindi naman nila sinasayang. Proud naman kami na, huwag sasayangin. Oo, gawin ang lahat. I-maximize na kung ano yung, kasi sobrang malaki. Malaking hirap, malaki yung gastos, lalo na sa kanya, malaking sakripisyo. Sabi niya kasi nung una gusto niya, hindi niya akalain na napakalaking sakripisyo yung nakaatang. Kasi dahil hanggat sinusupport ka, kailangan mo ituloy. Yun eh. Yun yung ang hirap. Kasi hindi ka pwedeng humindi or tumigil dahil napasubok na. Pero good, very good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And alam namin, konting dasal pa, tuloy lang ang dasal. Yung mga pangarap matutuloy. Isa pa, si Jody pa, pero konting kembot na lang. Ayan, pumuputi ang buhok natin, pero hindi tayo nawawala ng yung push ba, na gagawin natin lahat para sa mga anak natin. Kasi yun yung pagkakatandaan natin eh. Kung paano natin titingnan, babalikan. Ano ba nagawa namin para sa mga anak namin? Kinulang ba kami? Ako, masasabi ko naman pa hindi. No? Okay naman. Baka sobra ba anak or nakakaagapay naman? Diba? Grabe naman the question. Yeah. Nakakaagapay naman. Magkaiyakan na naman tayo. Siyempre. Hindi kasi wala siyang tuition ng college pa. May part sa college niya na walang tuition. Thank you so much. For the taxpayers. Kami rin naman taxpayer. Yes, at thank you sa lahat. Si Bunso, ganun din. Pero malaki rin naman din ang ginagastos ng magulang. Hindi lang naman tuition ang kinakailangan. Unang-una yung moral support. Laging andun. Financial support. At love. Love ka ba namin? Masasabi mo ba na mahal ka namin? Siyempre. Hindi siyempre. Nakaharap kami. Tatalikod kami. Of course. Love nila kami. So, napapatunayan nila yon pag nare-reach nila yung mga gusto nila in life. Basta, katulad niyan, si Ate, yung pangalan namin, meron na naman siyang endeavor. Tama ba ako? New milestone. Magsabi. Oo. Basta may new milestone yung, and I'm proud of it. Proud na proud kami sa inyong lahat. May iaat ako. Kasi vlog to ni Mama. So, ipipita ko na sila. Wala lang. Gusto ko lang i-share na sila yung type ng parents na, uy, huwag kayo iyak ha. Wala pa kasi. Sila yung type ng parents na hindi magde-decide para sa inyo kung ano yung, para sa amin, kung ano yung gusto namin. Kahit meron silang dreams na profession, ganyan, hindi nila i-impose sa amin. Kung ano yung gusto namin gawin, palagi lang silang yes, palagi silang support. Tulad nito. Ayan. Ano meaning nito, anak? Tapang. Courage daw yan. Isang araw, habang tinuturuan ni husband si Bunso mag-drive, naglalakad kami ni Julia. Papunta tayo Hindi tayo lalakad. Kakain tayo ng sa kwek-kwek. Ganyan. Sa UP po. UP Campus, Diliman.
Sabi niya bigla, Ma, nakita. Sabi ko, Hena, namumula pa na no? Yung time pinakita mo, medyo bago pa eh. Sabi ko, Hena, hindi, sabi niya. Medyo na yung nanlalamig na ako noon. Kasi wala, di ba pa, wala naman sa natin yung may tato ganyan. Tapos, wait muna. Teka, ginaya na lang. Ako lang, Hindi, ginaya na lang. Kasi siya yung Nakuha ako ng idea sa kanya. Oo. Ako rin, gusto ko na. Sabi niya mga ganyan. Tapos, to make the long story short, May isa pa. sabi ko na lang, hindi, teka, wait. Sabi ko na lang, okay, sabi ko, total, parang kinausap ko yung sarili ko, pero naririnig mo, total, wala ka naman nasagasahang ibang tao. Gusto mo naman yan, walang namilit sa'yo. Pera mo naman yan, kasi nagwo-work na rin naman siya noon. Tama, nakagraduate na siya noon, nagwo-work siya. Tapos, sabi ko, okay. Tapos, Wait sabi lang, niya, wait. Sabi, Ako muna. Kaya ito yung una kong pinakita. Kasi, Alibata Baybayin. Baybayin? Baybayin. Sa Filipino teacher po yes. ako. So, sabi ko, hindi magagalit si mama kasi Huwag mo muna sirain yung kwento. May susunod yan eh. Hindi nga Ito yung introduce ko. Okay. Tapos? Kasi Filipino teacher, ma-appreciate niya, niyayakap ko sa sariling atin. Tapos, continue. Tapos, ayun na nga, kahit na nag-worry ako kung ano sasabihin ni husband, lagi namang ganun eh. Siyempre, kahit si husband, wala ni that. ni yung wala siyang ganun. Tapos, biglang yung anak ko, bigla papakitaan ako ng ganun. Hindi nagpaalam Pinakita sa akin ganun na, di parang ang binuhusan na malamig na tubig. Lahat ng mga desisyon nito sa buhay. Oo, parang siya, no? Si ate rin naman. Tapos, biglang sabi niya, thank you, ma. Eto pa. Sabi nga, eto pa. Buy one, take one. Buy Sabi, one, get one. ano ba naman yan? Sabi ba naman, no? Kasi ma, buy one, get one. Parang, buy one. Babayaran mo isa, dalawa itatato. Yan. So, pakita mo isa kung pwede. Nakikita ba? Ayun. Ano naman nakalagay? Do it anyway. Do it anyway. Oo. Kahit magalit. Ayun, di nung makita ko, sabi ko, ay anak, kung yung pay one, get 10. Sabi ko, palalagay mo kung saan-saan. Sabi ko, ganyan. Para ma-avail mo lang, ma-claim mo lang. So, ayun, nilunok ko na lang din yung pagka-old school natin. Na dapat mali yung katawan. Ayaw mong masugatan eh. Inalagaan mo yung kutis nila, tapos biglang may ganon. Pero, naman, hindi naman siya yung pangit tingnan. And masaya siya sa ginawa niya, so okay. Tama na. And then, pwede ba? Tama na. That was 2021? 4 years later, sabi ni Papa, noong una niya itong makita, sabi niya, nung pinakita ko. Hindi niya nakikita, buwan na. Panay yung ganun ni Julia. Papa, abot. Panay yung ganun niya. Ganun siya ng ganun. Papa, hindi mo ba talaga nakikita o binabaliwala mo? Hindi ko nakikita. Hindi niya daw nakikita. Yung kwento Hindi ko napansin. Nung nakita na niya, sabi ng mukha niya, puro gumagaya ka sa mga Jejemon. Tapos meron siya ngayon. Ang tagal na process yan. Kasi nagtatrabaho si Papa, bawal. Ayaw din, hindi naman din pa, di ba? Hindi mo gusto din naman noon. Pero, siguro sabi niyo, ano ko nga? Hindi, may may idea na ako na kasi nung minsan, nag-schooling ako, nakakita ako ng isang GI. What's GI? General information. Yung sundalo na kano. Habang nag-training siya. Parang G.I. Joe. Meron siyang nakita akong tiger sa braso niya. Nakita ko yung tiger. Ang ganda nung yung pagkakulay niya. Pero that was a long time ago. Oo, tagal na. Yung schooling ko na yun ay 2003. 2003 pa. Nung makita ko yun, nagka-interest ako sa tattoo, pero yun lang din ang gusto ko. Yung, kung ano yung mismo nakita ko na maliit na tiger
dito. Kasi nga, Gaano kaliit? Tiger ba yun, layo? tiger. Oh. Kasi yung kulay niya, ang ganda ng kulay niya. Color. Sa akin kasi, art. Yung art kasi, yun lang na ang nagka-interest ako. Ngayon, nung makita ko yun, sabi ko, ay, hindi pwede sa akin kasi bawal sa amin sa profession ko, bawal yung may tattoo. So, hindi ko na, kinalimutan ko ng pansamantala yun. Nung mag-retire ako, naalala ko uli, at naalala ko rin is, yung anak ko nga, meron May pagka-late din. Nagpatato na rin ako. Pakita niyo. Pakita naman. Content. Oo. Sa, ano yun? Resibo. Ayan. Ang simula. Yan ang simula. Yung color. Rawr. So, simula pa lang yan kasi parang may gusto siyang idagdag. Di na, tama na. Tama na. Masakit ba pa? Masakit. Medyo lang, pero pagka matagal na, mawawala na kasi parang manhid Kaya naman tagala, kaya lang ayoko na kasi ayokong lumalabas sa katawan. Tinatago niya lang, sabi niya talaga dun sa yung gumagawa ng art na yan, yung hindi lalabas sa t-shirt pag may suot sa t-shirt. Tama na yun. Gusto niya lang ma-experience. Si mama gusto rin daw niya maliit. Tapos tanong ng tanong, masakit. Nanganak ka nga ng 3 Tapos masaktan ka. So, kaya niya yun. Kaya ko, pero nasa profession pa rin ako. So, pag lumabas sa profession, at saka simple lang naman, hindi naman ako papalagay ng kung ano mang anaconda or what. May ilalagay lang tayo na very, din naman sa akin. Significant, gano'n. Tama ba? Para sa akin, pag ginawa ko yon, gusto ko siya laging nakikita. Reminds me of, ayun, parang, times. Yeah, babalikan, parang gano'n. Kasi sa buhay natin, may mga gusto rin tayong balikan. Although, masaya tayo sa what we become, di ba? Meron pa rin namang parang gusto mong mag-stay. And may kaugnayan yon sa parent ko. Ayun. Kaya, hindi naman mukha nila mami, ang ipapalagay ko. Pero, in connection. Parang ganun. In connection with sa parents. So, that will be all, siguro. Parang mas mahaba pa to sa vlog mo. Tama? Okay, so, yun lang mga kabanding. Sa muli nating pagkikita. Bye! May ganun?